ang simoy ng hangin. Pero bakit ang isang bahay sa Kalawan sa Laguna, ang sahig, umiinit? Damang-dama na ang malamig na simoy ng Pasko sa Kalawan, Laguna. Maliban na lang sa tahanan ng pamilya Reyes. Hot topic kasi ngayon dito, ang bahay nilang nag-iinit. Dini sa tagiliran nga rin. Abot din na. Ang kanila kasing sahig, pati na ang kanilang dingding, misteryoso raw, umiinit. Natakot nga kami at ang aking mga anak ay karatig bahay. Baka maya-maya ay kumalat. Baka daw po mina ng gasolina. Ay nakakatakot po. Kapag binuhusan nga raw ng tubig ang kanilang sahig, ito'y umuusok. Sa sobrang init nito, pwede na nga raw silang makaluto. Binasag ko po ang itlog. Iniwan ko po siya ng mga kalahating oras. Tapos tiyanek ko po, naluto na po yung itlog. Natural, nag-aalala sila sa pangyayaring ito. Baka bigla-bigla pag kami tulog, hindi namin alam, sabog na lang. Ano ba ang nagdudulot ng pag-init sa kanilang bahay? Ang bahay, 5 taon ng tirahan ni Merwin at May. Lupang yan po, sa nanay ko po, saka sa tatay. Nakaipon po na konti, nagpagawa po kami ng aking misis, ng bahay. Nagsimula raw ang lahat madaling araw nitong December 2, nung ang haligi ng tahanan na si Merwin. Nung tapa ko po doon sa tiles, sobra pong init. Kala ko po may pusa lang na nahiga. Hinanap ko po ang pusa, wala naman. Natakot po ako. Si Merwin, agad ginising ang kanyang mag-ina. May parinig ka, sinipo ko yung pader at saka yung sahig. Sobrang init nga. Ako'y kinabahan na. Hinala ni May, baka dulot ito ng sirang electrical wiring sa kanilang bahay. Hoy, patayin na natin yung baka mamaya makasabog nga. Pero lumipas ang magdamag, mainit pa rin daw ang kanilang sahig. Hindi na kami nakatulog. Hanggang pati ang kanilang dingding, nagsimula na rin daw uminit. Nung una po ay itong parte po. Ngayon po, hanggang din na po nararamdaman na po ang init. Kapag tinuktok nga raw ang kanilang tiles, Yung parang wala na siyang laman. sa paglipas ng araw, mas lalo pa raw itong uminit. Katunayan, kapag binuhusan daw nila ito ng tubig, agad itong umuusok. Magtataka ka na, dun lang sa parteng iyon ay tuyong-tuyo. Para malaman kung gaano ito kainit, sinubukan na rin nilang magluto rito ng itlog. Sa foil po, nilagay dong yung itlog. Yung itlog na po yun ay naluto. Dahil sa umiinit na kaganapan sa tahanan ng pamilya, sina Merwin at May nagdesisyong mag-alsa balutan. Di nagakot po kami ng gamit sa aking nanay. Doon po kami pasamantalang tumigil. Habang ang mainit na balita tungkol sa kakatuwang nangyayari sa kanilang bahay, parang apoy namang kumalat sa kanilang barangay. Natakot nga kami at ang aking mga anak ay karatig bahay. Baka maya-maya ay kumalat. Baka daw po mina ng gasolina. Ay nakakatakot po. Ang init ng pader, tagos sa labas ng bahay ni Merwin. Kaya humingi na sila ng tulong sa City Engineer's Office. Pinuntahan naman at akala ay faulty wiring, subalit lumalabas na hindi po yun ang talagang pinagmulan. Ang aming wiring, puro sa taas. Sabi po na yung expert, okay naman po daw buhay na yung ilaw namin. Dahil dito, lipat bahay ulit sila. Mas okay na siya ngayon, hindi katulad po nung una at talagang sobrang init. Pero ano nga ba ang dahilan ng pag-init at pag-usok ng kanilang sahig? Sa lupa po kasi, hindi po sa kuryente yun. Ang iniisip ko rin po ay baka nga yan ay geothermal. Geothermal? Ay posible nga pong isa sa mga singawan, kailangan nating hukayin yung tapat na yun, malaman kung ano talaga yung pinagmumulan ng init na singaw. Susunod! At para masuri kung gaano kainit ang sahig, ginamitan nila ito ng thermal camera. Maabot ng 40 to 50 degrees. Meron tayong suspected thermal anomaly dito. Baka biglang sumabog, ay baka makakatama sa amin at may mga bata nga po. Bakit nangyayari ito? Baka bigla-bigla pag kami tulog, sabog na lang. Dini sa tagiliran nga rin. Abot din na. Ang
Ang pasabog na mga kasagutan mabubunyag na sa aming pagbabalik. Ay, gusto nga, malalim na ito. Lumalamig man ang simoy ng hangin ngayon, ang mga ganap sa bahay ni na Merwin at May sa Kalawan, Laguna, painit ng painit. Ang kanila kasing sahig at dingding, misteryosong umiinit. Dini sa tagiliran nga rin. Abot din na. Baka po nga sumabog na eh. Para masukat kung gaano kataas ang init o temperatura ng sahig at pader, sinukat ito ng thermographer na si Aaron gamit ang thermal camera. Nakikita natin sa video ng thermal imager na nag-hit nga yung certain point dito. Maabot ng 40 to 50 degrees siguro yun. Masasabi nga natin na merong thermal activity below the ground. Possible na may well sa pinakailalim na steam. And since hindi tumataas ng 60, 80 hanggang 100, kasi yung temperature niya is nasa 40 degrees pa lang. Pero potential hazard siya. Kapag nagkaroon na ng excessive heat yung area, possible magkakrak na yung tiles, pwedeng humina yung foundation, plus kasi matataas din yung moisture ng area, pwedeng masira. Ang iniisip ko rin po ay baka nga yan ay geothermal. Ngunit may basihan kaya ang teoryang ito ng mag-asawa? Sa aming pagsasaliksik, nalaman ng aming team na ang bahay ni na Mervin malapit sa mga hot spring. Katunayan, 20 minuto lang mula sa bahay ni na Merwin, may makikita ngang bukal. Ang reading ng temperature ng water nasa 44 degree po. Possible baka yung ilalim meron doon na source of water na same neto na mainit. Merong malapit na geothermal power plant sa site, Makiling Banahaw Geothermal Power Plant. Yung Kalawan at pati mga karatig munisipyo nito ay napapalibutan ng mga inactive volcanoes. May mga remnant heat ito na nire-release mula sa pag-solidify ng mga molten materials sa ilalim. So isang clear manifestation nito sa surface yung pagkakaroon ng maraming hot springs in which Laguna is famous for. Sa ngayon po kasi is wala pa po kami batas para i-regulate po yung pagtatayo ng bahay malapit sa mga natural hot spring po. Pero meron nga bang dapat na ikapangamba sina Merwin? Not necessarily na mag-evacuate. Hindi naman harmful. Ongoing yung study na ginagawa doon sa site. Sa ngayon, walang dapat namang ika-alarma yung mga nearby residents. Especially if ang titingnan nating aspeto ay volcanic eruption. And it's not a bad thing if they would think of doing relocation, no, for their peace of mind. Sana po ang inyong mga tahanan ngayong Kapaskuhan hindi lang mapuno ng init ng pagmamahalan, pero higit sa lahat, maging ligtas. Abot din na. Sa mga tipidity o mga nagtitipid po ngayong Noche Buena, heto ang dessert na hindi masakit sa bulsa. Ang favorite kasi nating mango graham cake, ini-level up at ginawang bite-sized. Ang trending na graham bar, tikman! Nilalanggam ang mga FYP o For You page at timeline ngayon. Let's open it and let's see if it tastes good. Harap. Sa panghimagas na ito na hindi nawawala sa ating mga handaan, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Cream na hinaluan ng condensed milk, pinasarap ng prutas, inilayer sa graham cracker, at ifrinize. Pero ang paandar ngayon, bite-size lang ang serving nito. Ito ang trending ngayong graham bar. Ang isa raw sa mga nauna sa paggawa nito, si Arlene mula Valenzuela City. Taong 2019 pa lang daw kasi, ito na ang kanyang negosyo. Nalaman ko po yung paggawa ng graham sa biyanan ko kasi may natikman daw po siyang graham na nasa tab. Ang sabi niya sa akin, pwede daw ba akong gumawa ng graham na bite size lang. Ang puhunan niya raw noon, 500 pesos lang. Meron po tayong cream, condensed milk, tsaka mangga.
Unahin po muna natin tong cream. Yung cream po dapat chilled po siya. At least 2 hours po. Sunod po natin tong condensed milk. Nung lumapot, inilagay ang mangga. Dapat po yung mangga, hinog na po siya. Pagkatapos, isinalin sa mold na may graham cracker. Parang ice cream cake siya. Kada serving, ibinenta niya noon ng 28 pesos. Nung una, hindi ko po alam na tatangkilikin talaga siya. Bago po sa paningin nila. Sarap nito eh. Tumatok lang daw talaga ang kanyang graham bar nito lang nakaraang taon. May isang vlogger po kasi na nakadiscover ng graham bar. Lasang-lasa yung mangga. Simula nung pinature niya yung graham bar, nag-trending po. Yung binibigay lang po namin is maximum lang po 2 pieces per head. Nakakabenta raw si Arlene ng 400 na piraso ng graham bar kada araw. Hindi siya ganun katamis. Hindi po nakakaumay. Babalik-balikan. Dating OFW sa Dubai si Arlene at ang kanyang mister. Nung nakapag-ipon para sa kanilang water refilling station business, nagdesisyon silang umuwi na ng Pilipinas taong 2011. Pero mas kumita raw ang kanilang graham bar business. Yung kita po namin per day, nasa 14,000. Halo-halong emosyon, masaya, pagod, pero kayang-kaya naman. Ang dinarayo naman sa Quezon City, hindi lang isa ang flavor ng kanilang graham bar. May mango, cookies and cream, strawberry, at marami pang iba. Hindi siya tinipid. Kita naman sa kapal. Masarap siya, malambot, hindi siya sobrang tamis. Ang nasa likod ng paandar na ito, ang baker na si Faye, na meron na ngayong 20 flavors ng graham bar. Para po mas malambot and mas madaling ikat yung ating mga graham bars, kailangan basain po natin siya ng konting tubig. All-purpose cream, condensed milk natin. Pwede na natin ilagay ang ating biscuit. Last po is maglalagay ulit tayo ng graham crackers. Pwede na po siyang ipasok sa freezer ng 5 hours po. Then pwede na siyang ikat at ibalot. Kada serving, 40 to 45 pesos. Cake at pastries daw talaga noon ang ibinibenta ni Faye. Nagsimula po ako sa pagdoa ng graham bars nung may nakita po akong viral video. Naisip ko po na bakit po hindi po gumawa ako ng sarili ko. Ang kita raw niya ngayon, parang araw-araw Pasko. Usually na kinikita po namin is 5 digits po. Every week. Masaya po. Siyempre nakakatulong ako sa magulang ko. Pambato namang graham bar ng mga tiga Legazpi City sa Albay. Extra sweet! Isinasaw-saw pa kasi ito sa tsokolate. But wait, there's more! Pwede pa raw itong dagdagan ng toppings. Ito ang chocolate-coated graham bar ni Beverly. Iko-coat natin siya ng chocolate. Pwede natin lagyan ng cookies. I-freezer pa po natin 5 to 7 hours, okay na siya. Pwede ko na siyang ilagay dito. Masarap yung combination ng matcha at chocolate. Hindi siya masyado matamis. Sakto lang. Sarap. Gawa ng mga panghimagas o dessert, libangan lang daw noon ni Beverly. Nung bata ako, mahilig kami gumawa ng waffles. Masaya mag-bake, tapos kakain, hanggang sa sineryoso ko na siya. Naging paraan niya rin daw ito para takasan ang mapait niyang breakup. Sa kagustuhan ko po na makamove on, kumbaga makatakas sa sakit, gumawa ako ng outlet para may pagkakabisihan. Nakatulong po siya, nakalimot, nakahelp sa akin na maging better. Hanggang nakisabay na rin daw siya sa uso. Dito din po sa Legazpi, ang dami yung nagbebenta. Naisip ko siya na why not, i-coat ko yun. Ang pagkonsumo kasi ng sobra-sobra ng matatamis na pagkain ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng obesity, sakit sa puso, diabetes, hypertension, at iba pa. We always have to practice moderation. Sa mga nagiging trending na pagkain, ipagpasalamat po natin. Dahil paraan ito para ang iba
magkanegosyo o masenso at matikman ang tamis ng tagumpay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.